Suportado ni VP Sara Duterte ang lifestyle check order ni PBBM sa mga opisyal ng gobyerno. Bukod kasi sa flood control projects, may iba pa raw na source ng korupsyon, lalo na sa Kamara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. na patunayang seryoso siya sa pagpuksa ng korupsyon sa bansa. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ng bise na hindi lang dapat ang mga maanumalyang flood control project ang imbestigahan ng Pangulo dahil may iba pa umanong mga proyekto na kinukurakot sa loob ng gobyerno, partikular na sa Kamara. Noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Hanggang ngayon walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So Mariin naman itong hinamon ni Manila Representative Benny Abante at Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon. Anila, magpakita muna ng ebidensya si VP Sara bago siya magbitaw ng mabibigat na aligasyon laban sa Kamara. Samantala, pabor din ang bise sa utos ng Pangulo na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng government officials bilang bahagi ng investigasyon sa flood control projects. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials at hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin, dapat deep dive. Kailangan na rin daw mapangalanan ang mga sinasabing dummy ng public officials. Pero tumanggi siyang magbigay ng libreng payo kung paano ba masusolusyonan ng Administrasyong Marcos ang naturang sigalot. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzarzuela. Wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. Unang beses na dinalaw ng Duterte siblings ng sabay si FPRRD sa The Hague dahil nais daw silang makausap ng personal ng kanilang ama. Tungkol daw sa personal na buhay at politika ang napag-usapan ng mag-aama. Nothing about the future, no concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. Hindi rin daw nila napag-usapan ang 2028 elections. Sa ngayon, pinaghahandaan pa rin daw ng kampo ni FPRRD ang nakatakdang ICC hearing ngayong Setyembre. Aasahan din daw ang mga pagtitipon ng Filipino community sa The Hague bilang suporta sa dating Pangulo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.